Reading and Literacy Grade 1 Quarter 2 Week 8 Let's learn about Fluent Reading. Day 2 Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about fluent reading. Day 2. At the end of the lesson, the learners can substitute individual sounds in simple words to make new words through a word game. Identify the problem and solution in the text. Use the following vocabulary words: security guard, nurse, tagapaglinis, punong guro, guro in sentences. Read aloud words and sentences accurately. And share one's experience related to the text read. Bahagi ng malinaw na pakikipagkomunikasyon ay ang tamang pagbigkas ng mga salita. Kilalanin ang mga sumusunod na salita sa pamamagitan ng pagbigkas ng nawawalang salita. Unang bilang, ang patlang ay maaga sa paaralan. Sino ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Tama! Siya ang security guard. Pangalawang bilang, ang patlang ay mabait at mapag-alaga. Sino ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Tama! Ang nurse. Pangatlo, ang patlang ay masipag. Sino naman ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Tama! Ang tagapaglinis. Pang-apat, ang patlang ay matatag. Sino ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Tama! Ang punong guro. At panglima, ang patlang ay mapagmahal. Sino naman ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Tama! Ang guro. Ngayong araw, babasahin ninyo ng tama ang talatang ating napakinggan kahapon tungkol sa mga taong tumutulong sa atin sa paaralan. Susundan ng inyong mata ng tama ang direksyon ng pagbasa mula kaliwa hanggang kanan at mula sa taas hanggang pababa. Basahin natin muli ang mga salita at tukuyin ang unang tunog at titik ng mga salitang ating natutunan. Gaya ng salitang ligtas. Ibig sabihin nito ay walang panganib o malayo sa kapahamakan, nasa maayos at mapayapang kalagayan at hindi nasasaktan o napapahamak. Halimbawa, ligtas ang mga bata sa paaralan. Tagabantay. Ito ay isang tao na nagbabantay o nag-iingat sa isang bagay, lugar, hayop o tao upang ito ay maprotektahan at manatiling ligtas. Halimbawa, maagang gumising ang tagabantay upang bantayan ang kanyang alaga. Kapaligiran. Ito ay ang lahat ng bagay na nasa paligid ng isang tao, hayop o halaman. Kabilang dito ang kalikasan tulad ng hangin, tubig, lupa, halaman, hayop, at maging ang mga gusali at tao sa ating paligid. Halimbawa, masarap pagmasdan ang malinis na kapaligiran. Sumunod. Taong tumupad o gumawa ayon sa utos, patakaran o payo ng iba. Halimbawa, sumunod si Ana sa utos ng kanyang lola. Namumuno. Taong nangunguna o gumagabay sa isang grupo, samahan o pamayanan.
Siya ang nagpapasya, nag-aayos at nagbibigay ng direksyon upang maging maayos ang mga gawain. Halimbawa, ang namumuno sa aming pila ay ang aking kaklase. Gumagabay. Taong nagtuturo, nagbibigay direksyon o tumutulong sa iba upang magawa nila ang tama. Ang gumagabay ay tumutulong upang maiwasan ang pagkakamali at mapunta sa tamang landas ang isang tao. Halimbawa, ang aking guro ang gumagabay sa aming aralin. Tungkulin. Isang responsibilidad o gawaing dapat gawin ng isang tao ayon sa kanyang katungkulan o papel sa pamilya, paaralan o lipunan. Halimbawa, tungkulin ng mga mag-aaral ang makinig sa kanilang guro. Ngayon naman ay ibigay ang unang letra at tunog ng bawat salita. Ligtas. Ang unang tunog nito ay L. Ito ay nagsisimula sa letrang L. Tagabantay. Ang unang tunog nito ay T. Ito ay nagsisimula sa letrang T. Kapaligiran. Ang unang tunog nito ay K. Ito ay nagsisimula sa letrang K. Sumunod. Ang unang tunog nito ay S. Ito ay nagsisimula sa letrang S. Namumuno. Ang unang tunog nito ay N. Ito ay nagsisimula sa letrang N. Gumagabay. Ang unang tunog nito ay G. Ito ay nagsisimula sa letrang G. Tungkulin. Ang unang tunog nito ay T. Ito ay nagsisimula sa letrang T. Ngayon naman, pantigin ang bawat salita. Ligtas. Ilang pantig ang salitang ito? Tama, ito ay may 2 pantig. Bantay. Ilang pantig ang salitang ito? Tama, ito ay may 4 na pantig. Giran. Ilang pantig ang salitang ito? Tama, ito ay 5 pantig. Sumunod. Ilang pantig ang salitang ito? Tama, ito ay 3 pantig. No. Ilang pantig ang salitang ito? Tama, ito ay 4 na pantig. Gumagabay. Ilang pantig ang salitang ito? Tama, ito ay 4 na pantig. Tungkulin. Ilang pantig ang salitang ito? Tama, ito ay 3 pantig. Basahin natin ang mga sumusunod na salita. Pagkatapos, ulitin itong basahin. Pagbasa ng mga salita. Paaralan. Security guard. Nurse. Tagalinis. Tagabantay. Punong guro. Guro. Malinis. Dapat. Payong. Sumunod. Kaniya. Kanila. Nag-aalaga. Sakit. Gumagabay. Tumutulong. Matuto. Magbasa. Magbilang. Magsulat. Ligtas. Maayos.
Basahin naman ninyo ang mga karaniwang salita. Ang mga karaniwang salita ay ang, mga, sa, ay, siya, at, may, tayo, upang. Ulitin ninyo mga bata. Basahin naman natin ang mga parirala sa ibaba. Pagkatapos, basahin ang mga ito muli ng mas mabilis at may damdamin o ekspresyon. Pagbasa ng mga parirala. Ang security guard. Ang tagabantay. Sa kaniya. Sa paaralan. Ang nag-aalaga. Ay may sakit. Ang tagapaglinis. Ang kapaligiran. Ang tumutulong. Ang namumuno at gumagabay. Sa mga guro at mag-aaral. Ang nagtuturo. Upang matuto. Ay mahalaga. Upang maging ligtas. Basahin ninyong muli ang mga parirala. Bigyan ito ng tamang damdamin at ekspresyon. Ngayon naman, tayo ay magbasa ng mga pangungusap. Paalala sa pagbasa. Basahin mula kaliwa hanggang pakanan, pagkatapos ay mula itaas pababa. Ang bawat pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas. Kung maaari, basahin sa pangkat ng mga salita. Bigyang pansin ang mga bantas. Basahin natin muli ang tekstong ating binasa kahapon. Ang mga tumutulong sa atin sa paaralan. Isinulat ni Dorothy Joanley L. Rabahante. Ito ang security guard sa paaralan. Siya ang tagabantay upang tayo ay ligtas. Dapat tayong sumunod sa kanya. Ito ang nurse sa paaralan. Siya ang nag-aalaga kapag tayo ay may sakit. Dapat tayong sumunod sa kanya. Ito ang tagapaglinis sa paaralan. Siya ang tumutulong na maging malinis ang kapaligiran. Dapat tayong sumunod sa kanya. Ito ang punong guro sa paaralan. Siya ang namumuno at gumagabay sa mga guro at mag-aaral. Dapat tayong sumunod sa kanya. Ito ang guro sa paaralan. Siya ang nagtuturo upang matuto tayong magbasa, magsulat at magbilang. Dapat tayong sumunod sa kanya. Lahat sila ay mahalaga. Nagtutulungan sila upang maging ligtas, maayos at malinis ang paaralan. Dapat tayong sumunod sa kanila. Narito ang mga batayan ng mga bagay na dapat ninyong tandaan kapag nagbabasa ng malakas. Mga batayan. Para sa unang bilang, binasa ko ang lahat ng mga salita ng malinaw. Pangalawang bilang, binasa ko ang teksto ng may tamang bilis. Pangatlong bilang, sinunod ko ang mga bantas gaya ng tuldok, kuwit, tandang pananong at tandang pahinga. Pang-apat, binago ko ang tono ng aking boses upang tumugma sa aking binabasa. At pang-lima, naintindihan ko ang aking binasa. Ano ang inyong batayan? Kung nagawa ninyo, iguhit ninyo ang masayang mukha. At kung hindi nyo naman nagawa, iguhit ninyo ang malungkot na mukha. Ngayon ay kumpletuhin ang pahayag. Ang natutunan ko ngayong araw ay ang tungkol sa ano-ano ang mga dapat tandaan kapag nagbabasa. Ano pang mga dapat mong paghusayan sa pagbabasa? Ngayon ay dumako na tayo para sa gawaing ito.
kumpletuhin ang mga sumusunod na pangungusap tungkol sa mga taong tumutulong sa atin sa paaralan. Unang bilang. Sa paaralan, kapag ako ay may sakit, pupuntahan ko ang magaling. Ang tamang sagot ay nurse. Pangalawa, kapag hindi ko naiintindihan ang aralin, magpapaturo ako sa aking magaling. Ang tamang sagot ay guro. Pangatlo, upang ako ay maging ligtas, susunod ako sa aming magaling. Ang tamang sagot ay tagapagbantay. Pang-apat, hindi ako magtatapon ng basura kung saan-saan upang makatulong ako sa magaling. Ang tamang sagot ay tagapaglinis. At panglima, susunod ako sa mga alituntuning ipinatutupad ng aming magaling. Ang tamang sagot ay punong guro. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!